If there's one life-changing tip that I can give anyone, lalo na yung mga aspiring freelancers, it would be this. Kasi napapansin ko, the more na gumagamit tayo ng social media, lalo lang, alam mo yung nagiging komplikado yung buhay. Ito yung dahilan kung bakit in-unfollow ko lahat ng tao. Yes, including my best friend. In-unfollow ko sa Facebook and hindi ako updated sa nangyayari sa buhay nila unless I go to their place. This is also something na gusto kong itry ng iba because I think it really helps na bumalik tayo dun sa time na mas masaya tayo. So inisip ko talaga, ano yung time na mas masaya ko? I mean, gusto ko ng pera. Oo, sino ba namang hindi gusto ng pera? Gusto ko ng pera. Gusto ko maginhawa ang buhay ng pamilya ko, maginhawa ang buhay ng mga anak ko. Ayokong sila makakaranas ng kahit kakakrampot na hirap at sakit. Pero hindi nabibili ng pera lahat. So sabi ko, ano yung time that I can truly say that I was genuinely happy and contented and satisfied with life. And then I remember, ang gandang reminder talaga ng mga nababasa ko sa libro na kakapiranggot lang yung nare-retain ko pero naaalala ko sila up until such time na kaya ko na silang gamitin. So ano nga ba yung pwede kong ibigay sa inyo na payo na I think will also help you na ma-achieve yung at least mararamdaman mo sa puso mo na ikaw ay talagang kontento at masaya kahit anong meron ka. Do not give a fuck where fuck isn't due. Uulitin ko. Do not give a fuck where fuck isn't due. Stop overthinking. Ito nga si Mike sabi niya kaya umiinit ang ulo ko. Okay lang yan. Normal yung nararamdaman natin. Valid yung nararamdaman nating inis, ganyan. Pero after natin na i-process yung ating nararamdaman, we have to think if this is really worth a fuck. Asawa ko, nagkakapit na. Gawa ko ng content yung asawa ko. Trabaho, linis na bahay. Sorry na mahal, I love you. Kasi napapansin ko yung sa asawa ko, no? Chill na chill yan. Kahit na, kuwari, may mga nakikita siya na, or may gumagawa ng masasakit na bagay sa kanya. Kalmadong, ganyan siya. Wala, hindi siya nagagalit, dahil. Tapos, inisip ko, sabi ko, ano bang ginagawa nito? Bakit kalmadong siya sa buhay? Magduduwang mortgage, chill na chill siya. 16,000 bill namin ang meral ko, kalmado pa rin si sir. Ang dumi ng bahay namin, tapos wala, kikilos, diba? Kikilos lang siya. Tapos doon ko na-realize na itong taong ito, hindi to nag-overthink. Lagi lang siyang kalmado. Like, hindi man siya solution-driven na kagaya ko, na lagi nag-iisip kagad anong magandang solusyon, anong pwedeng gawin. Hindi lang siya nag-overthink. He doesn't give a fuck where fuck isn't due. Anyway, tutulungan ko muna siya. Because baka makita ko kung paano uminit ang ulo niya. Hindi natin gusto yan. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis.